Magandang araw mga bata! Ngayon, kunin ninyo ang inyong kwaderno dahil tayo ay magkakaroon ng pagbaybay. Nakuha niyo na ba ang inyong kwaderno? Okay, ngayon ay magsisimula na kayo sumagot. Bibigyan ko kayo ng minuto. Okay, tapos na ba ang lahat? Okay. Ngayon naman ay magpalit kayo ng kwaderno sa inyong katabi upang ito ay mawastuhan. Nagpalit na ba ang lahat? Class, ano nga ba ang ating nakaraang leksyon? Sino ang sasagot sa inyo? Tumaas ay itaas ang inyong kamay kung nais niyong sumagot. Okay, tama. Ang nakarang leksyon natin ay tungkol sa pangalan. Sino naman ang makakasagot kung ano ang pangalan? Tama. Tama. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ngayon naman, class, ay gusto ko na magbigay kayo ng halimbawa sa pangalan. Tama. Mahusay. So, ngayon, gusto ko na ang binigay niyong halimbawa ay bigyan niyo ito ng bumuo kayo ng pangungusap sa binigay niyong halimbawa. Okay, nakuha niyo ba si teacher? Okay. Tama! Mahusay. Ngayon naman ay mayroon ba tayong takdang aralin? Okay, pakikuha na yung takdang aralin upang ito ay mawastuhan. Mga bata, pakibasa ang ating takdang aralin. Okay. Okay. So, ngayon ay wastuhan na ninyo ang mga sagot ng inyong mga kaklase. Sige. Kayo ay magpalitan ng mga kwaderno. Okay, tapos na ba? Okay. Mahusay. Okay class, kumuha ng malinis na papel dahil tayo ay magkakaroon ng isang maikling pagsusulit. Nakakuha na ba ng papel ang lahat? Okay. Basahin muna natin ang panuto bago nyo sagutan ang inyong pasulit. Naintindihan nyo ba ang panuto, class? Okay, kung ganoon, maaari nyo na sagutan ang inyong pasulit. Tapos nyo na bang sagutan ang inyong pasulit? Itaas ang kamay kung sinong tapos na. Okay, dahil tapos na ang lahat, atin na itong wawastuhan. Ipagpalitan nyo na ang inyong papel sa inyong katabi. Okay class, dito tayo sa unang bilang. Basahin natin ang unang bilang. Si Ginang Jelly ay maganda. Alin ba ang pangalan na ginamit sa pangungusap? Okay, magaling, Ginang Jelly. Dahil ang Ginang Jelly ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Dito sa pangalawang bilang, class, ang BIST ay magaling na paaralan. Alin ba ang pangalan na ginamit sa pangungusap? Okay, magaling, BIST. Dahil ang BIST ay tiyak na ngalan ng paaralan. Magaling. Dito tayo sa pangatlong bilang. Ang Maynila ay sentro ng kalakalan. Alin ba ang pangalan na ginamit sa pangungusap? Okay, magaling, Maynila. Dahil ang Maynila ay tumutukoy sa ngalan ng puok o lugar.
Sino ang nakakuha ng 3 at 2 na puntos? Itaas ang kamay. Okay, magaling. 1 at pababa. Okay. Class, mayroon akong kakantahin. Kakantahin muna ni teacher ha, pagkatapos ay kayo naman. Ipapakita ni teacher ang lyrics ng kanta sa pisara. Naiintindihan ba, class? Si Juan, nangingisda sa karagatan. Hinuli niya, ang isang malaking isda. Binibenta, sa palengkeng sira. Ang kita ay maliit, pinili lang ng tuba. Si Juan, nangingisda sa karagatan. Hinuli niya, ang isang malaking isda. Binibenta, sa palengkeng sira. Ang kita ay maliit, pinili lang ng tuba. Ngayon, class, ano ang inyong napapansin sa lyrics ng kanta? Magaling! Ano-ano ba ang mga salitang sinalungguhitan? Okay, Jenny? Okay, magaling! Class, alam niyo ba kung ano ang pandiwa? Okay, sa tingin ninyo, ano kaya ang magiging aralin natin ngayon? Magaling mga bata! Class, basahin ang ating kasanayan. Ngayon mga bata, base sa ating kasanayan, sino ang makapagbubuklod ng ating suliranin? Yes, Ana? Magaling! Mga bata, pakibasa ang ating suliranin. Ngayon, base sa ipinakita ko kaninang lyrics ng kanta, ano ang inyong napapansin? Magaling! Merong mga salitang sinalungguhitan. Sa unang hanay, sino ang nangingisda? Yes, Jose? Magaling! Si Juan ay ang nangingisda. Ngayon, ano ang ginawa ni Jose? Yes, Marie. Magaling! Nangingisda si Juan. Ngayon, sa ikalawang hanay naman, ano ang ginawa ni Juan sa malaking isda? Yes, Gia. Magaling! Hinuli niya ang malaking isda. Ngayon sa pangatlong hanay naman, ano ang ginawa ni Juan sa malaking isda? Yes, Anthony. Magaling! Binibenta niya ang malaking isda sa palengkeng sira. Ngayon, ano naman ang naging kita ni Juan sa pagbibenta ng kanyang malaking isda? Yes? Magaling! Ang kanyang naging kita ay maliit. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang kita, ano ang ginawa ni Juan? Yes, Gia? Magaling! Pinagbili niya lang o binili lang ng tuba. Magaling mga bata! Ngayon, class, balikan natin ang unang hanay ng kanta. Sa unang hanay ng kanta, ang salitang nangingisda ba ay nagpapahayag ng kilos, galaw o gawa? Magaling! Ang salitang nangingisda ay nagpapahayag ng kilos, galaw o gawa. Sa pangalawang hanay ng kanta, ang salitang hinuli rin ba ay nagpapahayag ng kilos, galaw o gawa? Magaling! Paano niyo naman ito nasabi na ang hinuli ay nagpapahayag ng kilos, galaw o gawa? Tama!
dahil ang salitang hinuli ay nagsasaad kung ano ang ginagawa ng paksa o tauhan na si Juan. Ngayon, class, ano naman ang tawag sa salitang nagpapakita o nagpapahayag ng kilos, galaw o gawa? Tama! Ang salitang nagsasaad o nagpapakita ng kilos o galaw o gawa ay pandiwa. Ano nga ba ulit ang pandiwa? Mahusay! Ang pandiwa ang siyang nagpapahayag ng kilos, galaw o gawa na isinasagawa ng tao, hayop o bagay. Ngayon, magtatanong ako ulit sa inyo. Ano ang salitang benebenta? Tama! Ang salitang benebenta ay nagsasaad ng kilos, kaya ito ay pandiwa. Basta't laging tatandaan na ang pandiwa ay nagpapahayag ng kilos at lahat ng sinasalungguhitan ay isang magandang halimbawa. Ang salitang nangingisda, hinuli, benebenta, at binili ay nagsasaad ng salitang kilos. Kaya, ang mga ito ay pandiwa. Maliwanag ba, mga bata? Mahusay! Ngayon, class, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa 4 na grupo at ang bawat grupo ay pipili ng leader, tagapagsulat at tagaulat. Naintindihan ba, class? Okay, pero bago tayo magkaroon ng pangkatang gawain, ano-ano nga ba ang mga pamantayan sa pangkatang gawain na dapat nating sundin? Okay. So class, basahin ang ating pamantayan sa pangkatang gawain. Okay, magaling. So nalaman niyo na ang ating pamantayan sa pangkatang gawain. So ngayon, ang leader ng bawat grupo ay pumunta dito sa harap at kunin ang inyong activity card at basahin ang nilalaman nito. Ngayon, class, pumunta na kayo sa inyong mga grupo at bago ninyo simulan ang pagsagot ay dapat magtulungan ang lahat upang makasagot tayo ng tama. Naintindihan ba, class? Okay, tapos na ba ang pagsagot? Okay. Sa mga pangkat na tapos na sa pagsasagot, maaari ninyo nang ipaskil ang inyong sagot sa pisara. Class, bago ninyo simulan ang mga inyong pag-uulat, ano-ano ba ang mga pamantayan sa pag-ulat ng mga dapat natin sundin? Okay. Class, basahin ang ating pamantayan sa pag-uulat. Ngayon, ang tagapagsulat sa bawat pangkat, maaari nyo nang isulat ang inyong sagot. Class, balikan natin ang ating suliranin. Basahin ito, class. Suliranin, ano ang pandiwa sa pangungusap? Masasagutan na ba natin ang ating suliranin? Yes, ma'am. Konsepto, pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagpapahayag ng kilos, galaw o gawa na isinagawa ng tao, hayop o bagay. Ito ang nagsasaad kung ano ang ginagawa sa paksa o tauhan sa pangungusap. Halimbawa, si Jima ay kumain ng lechon. Naglalakad si Jimmy upang maiwasan ang high blood pressure. Ako ay nagsulat ng takdang aralin. Class, ano ang inyong gagawin kapag maraming gawain sa inyong bahay? Bakit kailangan nating tumulong? Tama, dapat maging matulungin tayo upang gumaan ang mga gawain sa mga kakatanda. At ang pagtulong ay makakatulong sa pagpasaya ng mga tao. Naintindihan ba? Ngayon ay magkaroon tayo ng pagsusulit. Kumuha ng malinis na papel at sasagutan niyo ito.
Tukuyin ang pandiwa sa pangungusap. Isulat ang pandiwa sa papel. Tapos na. Ito naman sa 4 at 5. Sino ang nakakuha ng 5 at 4? Sino naman ang 3 pababa? Okay, class. Magaling. Ito lang yung aralin sa araw na ito. At kumuha kayo ng kwaderno at sasagutan nyo ang ating takdang aralin para ipasa bukas. Ito ang takdang aralin. Gumawa na 5 pangungusap na may pandiwa at bilugan nito. Ayan ba? Sige, sulatin na. Tapos na ba? Okay. Yun lang sa araw na ito, class. Paalam.